Paano nga ba kung matunaw na ang lahat ng yelo sa mundo? Siyempre, hindi yung yelo ninyo sa ref ang tinutukoy ko. Paano kung yung mga yelo sa mga tuktok ng bundok, ang napakalawak na frozen na bahagi ng Antarctica at Greenland, pati na rin ang mga yelong lumulutang sa Arctic? Lahat ng iyon ay bigla na lang mawawala. Ano kaya ang malaking epekto nito sa ating mundo? Iinit ba ang mundo? Babaha o magkakaroon ng mas malaki at katakot-takot na sakuna? Tara, pag-usapan natin. Kapag iniisip mo ang yelo sa mundo, dalawang lugar ang unang maiisip, Antarctica at Greenland. Alam mo ba na nasa Antarctica ang halos 90% ng yelo sa buong mundo? Dito rin nanggagaling ang 70% ng freshwater supply. Sa Greenland naman, halos buong lugar ay nababalot ng ice sheets na may kapal na karaniwang 1.67 na kilometro at sa ibang bahagi, umaabot pa ng 3 kilometro. Isa pang mahalagang bahagi ng yelo sa mundo ay ang Arctic Sea Ice. Kahit hindi ito direktang nagpapataas ng sea levels, malaki ang papel nito sa pagpapanatili ng balanseng klima ng ating planeta. Pero bakit nga ba posibleng matunaw ang yelo sa buong mundo? Simple lang, dahil sa global warming. Habang patuloy na tumataas ang temperatura ng Earth dahil sa mga greenhouse gases, unti-unti ring nawawala ang yelo sa mga polar regions at bundok. Halimbawa na lang ang iniwan mong ref na nakabukas. Hindi ba unti-unting natutunaw ang yelo nito sa loob? Kung hindi natin maaawat ang pag-init ng mundo, hindi imposibleng sa susunod na dekada o siglo, mawawala na rin ang malaking bahagi ng yelo sa mundo. Isipin mo kung matutunaw ang lahat ng yelo sa mundo. Tataas ang level ng tubig sa mga karagatan at hindi lang basta pagtaas. Ang mga baybayin at mabababang lugar ay posibleng lamunin ng tubig. Pero gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito? Paano kung ang mga lungsod na kilala natin ngayon ay bigla na lang maglaho sa ilalim ng dagat? Kung matutunaw ang lahat ng yelo sa Antarctica, tataas ang global sea level ng halos 58 metro. Katumbas ito ng taas ng isang 20-story na building. Dagdagan pa ng yelo mula Greenland na magpapataas ng 7 metro. Sabihin na nating madaragdagan ng 2 palapag pa. Sa kabuuan, ang tubig ay tataas ng 65 metro na kasing taas ng isang 22-story na building. Ang ganitong pagtaas ng tubig ay sapat para malubog sa tubig ang maraming baybayin at mabababang lugar sa buong mundo. Kaya maraming coastal cities sa buong mundo ang mag-goodbye na sa Earth. Sa North America, mawawala ang mga sikat na lugar gaya ng New York, Miami, New Orleans at halos buong Florida. Ang mga mahahalagang syudad tulad ng Boston, Philadelphia at Washington DC ay mawawala din sa mapa. Pati sa West Coast, lulubog na ang San Francisco, Los Angeles at San Diego. Sa South America, lulubog din sa tubig ang mga lungsod tulad ng Buenos Aires, Rio de Janeiro at malaking bahagi ng Amazon Basin. Sa Europe, goodbye na sa London, Venice at Amsterdam. Mawawala din ang karamihan sa Denmark at Netherlands. Lulubog na rin ang Mediterranean coastlines kasama na ang mga lungsod tulad ng Barcelona at Naples. Maging sa Africa, kahit mataas ang ibang bahagi ng kontinente, malulunod pa rin ang mga baybaying lungsod tulad ng Lagos, Dakar at Alexandria. Ang Nile Delta na tirahan ng milyon-milyon ay lalamunin ng tubig. Ang Asia ang isa sa pinakamatinding maaapektuhan dahil sa dami ng populasyon. Ang Shanghai, Hong Kong, Tokyo at Bangkok ay lulubog sa ilalim ng dagat. Sa South Asia naman, mawawala ang Kolkata, Dhaka at halos buong Bangladesh. Makakasurvive ba ang Pilipinas? Hindi gaano. Malaking bahagi ng coastal areas ng bansa ang maaapektuhan. Sa Metro Manila, ang mga mabababang lugar tulad ng Navotas, Malabon at ilang bahagi ng Cavite ay maaaring malubog. Gayon din ang ilang coastal areas sa Cebu, Iloilo, Davao at Zamboanga. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa baybayin ng bansa. Babaguhin nito ang hugis ng Pilipinas. Ang Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging mas maliit. Maraming coastal na lugar na pamilyar sa atin ang maaaring hindi na natin makita. Literal na magkakaroon ng bagong mukha ang ating bansa. Pati rin Australia ay hindi ligtas. Ang mga pangunahing lungsod gaya ng Sydney, Melbourne at Brisbane ay mapapalibutan ng tubig. Dahil dito, ang mundo ay magiging ibang-iba na ang itsura. Imagine ang ilang mga dating malalaking syudad ay magiging underwater paradise na lang. Hindi lang coastal cities ang mawawala. Babaguhin ng pagtaas ng tubig dagat ang mapa ng mundo. Habang patuloy na pumapasok ang tubig sa mga mabababang lugar,
magkakaroon ng malalaking pagbabago sa mga baybayin at ilang inland areas. Sa Northern Europe, lulubog ang ilang mababang lugar habang ang North Sea ay maaaring mag-expand ng kaunti. Sa North America, lulubog ang Gulf of Mexico at maaapektuhan ang mga coastal areas. Kung magkakaroon ng malawak na pagbaha sa mundo, anong mangyayari sa mga tao? Dapat na ba silang gumawa ng mga lumulutang na bahay o kaya naman tumira sa barko o submarine? Ayon sa United Nations, halos 40% ng populasyon sa buong mundo ay nakatira sa loob ng 100 kilometro mula sa baybayin. Kung ganon, nasa 2.4 bilyong katao ang maaaring maapektuhan ng direkta ng tumataas na dagat. Ito ang magiging isa sa pinakamalaking migration sa kasaysayan ng tao. Saan sila pupunta? Paano magkakasya ang mga tao sa mga lugar na hindi pa apektado ng baha? Ang matinding paglikas na ito ay magdudulot ng mga bagong krisis mula sa kakulangan ng tirahan, pagkain at tubig, hanggang sa posibleng mga kaguluhan para sa natitirang habitable na lupa. Kaya naman, oo, posible ang paggawa ng floating houses at may mga proyekto na para dito. Ang pagtira sa barko ay maaari ring maging opsyon para sa ilan, pero pagtira sa submarine, mahal yun eh. Hindi lang direktang tao ang tatamaan, pati buong ekonomiya ng mundo. Kapag nalubog ang mga coastal cities, kasama ang mga financial centers, daungan at industrial areas, parang hihinto rin ang galaw ng negosyo. Isipin mo, biglang mawalan ng silbi ang mga lugar na to. Bagsak ang kalakalan, negosyo at halos lahat ng ekonomiya ng mundo. Naku, sobrang laki ang mawawala at aabot ito ng trilyon-trilyong dolyar. Ayon sa mga pag-aaral, pwede itong pumalo sa $14 trillion taon-taon pagsapit ng year 2100. Hindi lang ito simpleng problema. Posibleng mag-trigger ito ng global economic crisis na hindi pa natin nararanasan. Kaya kailangang maghanda ang bawat bansa. Kailangan ng bagong urban planning, paglipat sa mga komunidad sa mas ligtas na lugar, at mga teknolohiyang kayang sumabay sa pagtaas ng tubig dagat. Isa sa mga epekto ng pagtunaw ng yelo ay ang pagbabago sa klima ng mundo. Una, mawawala ang tinatawag na albedo effect, kung saan ang mga puting yelo at niebe ay nagre-reflect ng solar radiation pabalik sa kalawakan. Kapag wala na ang yelo, mas marami ang maiipon na init sa ating planeta na magpapabilis ng global warming. Ang pagdagsa rin ng fresh water mula sa natunaw na yelo ay maaaring makagambala sa mga ocean currents tulad ng Gulf Stream na may malaking epekto sa klima ng Europe. Maaari ring magdulot ito ng pagbabago sa mga pattern ng panahon, kung saan ang ilang lugar ay makararanas ng mga matinding tag-ulan habang ang iba ay posibleng mas madalas makaranas ng tagtuyot. Higit pa rito, dahil sa pag-init ng klima, mas madalas at mas matindi ang mga bagyo, heatwaves at pagbaha. Sa mabilis na pagbabago ng klima at pagtaas ng dagat, maraming species ang nanganganib na mawala. Ang mga Arctic at Antarctic animals tulad ng polar bear at Adelie penguins ay maaaring maubos dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at pagkain. Habang ang mga coral reefs ay nanganganib na mamatay dahil sa pag-init ng tubig at pagbabago ng ocean chemistry na magdudulot ng pagkawala ng maraming marine species. Sa mga coastal areas, ang mga species na umaasa sa mangroves at wetlands ay maaaring mawala na rin dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Sa freshwater habitats, maraming species ng isda at halaman ang mamamatay dahil sa saltwater intrusion. Ang mabilis na pagbabagong ito ay maaaring magresulta sa malawakang pagkawala ng biodiversity at posibleng extinction ng maraming species. Kung iniisip mo na dahil maraming yelo ang natunaw, kaya dadami rin ng supply ng freshwater, ang totoo, kabaliktaran na magiging resulta. Maraming komunidad ang umaasa sa glacial meltwater o ang tubig mula sa natutunaw na yelo bilang pangunahing pinagmumulan ng kanilang inuming tubig. Kapag naubos na ang mga glacier, mawawala rin ang mga pinagkukunan ng tubig. Bukod pa dito, ang saltwater intrusion ay makakakontamina sa mga aquifers o ang natural na imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa na malapit sa mga baybayin. Lalo pang magiging mahirap ang supply ng malinis na tubig. Habang tumataas ang level ng dagat, mas madaling makapasok ang tubig alat sa mga underground freshwater aquifers. Magkakaroon din ng pagbabago sa pattern ng pag-ulan na maaari magdulot ng mas maraming tagtuyot sa ilang rehiyon. Sa ibang lugar naman, maaari magkaroon ng sobrang ulan na magdudulot lalo ng sobrang pagbaha. Ang mga pagbabagong ito ay magpapahirap sa pagtiyak ng sapat at maaasahang supply ng malinis na tubig para sa maraming komunidad sa buong mundo.
Ang mga lugar malapit sa dagat na sobrang produktibo sa agrikultura ay talagang nanganganib sa pagbaha at pagtaas ng tubig alat. Ito ang mga lugar kung saan tumutubo ang mga pangunahing tanim gaya ng palay at mais. Ang pagtaas ng lebel ng tubig alat sa lupa at tubig irigasyon ay nagbabanta sa produksyon ng pagkain sa maraming coastal areas sa buong mundo. Dahil sa pagbabago ng klima, posibleng may mga lugar na magiging mas akma sa agrikultura, tulad ng mga hilagang rehiyon na dati masyadong malamig. Kaya lang sa kabuuan, ang pagbagsak ng agricultural productivity sa maraming lugar ay maaaring magdulot ng malawakang kakulangan sa pagkain. Ibig sabihin, marami sa mga tao ay magugutom. Nakakatakot, di ba? Pero bago ka magpanik, may good news naman dahil ang pagkatunaw ng lahat ng yelo ay hindi naman mangyayari agad-agad. Ngunit habang patuloy ang pag-iinit ng mundo, mas malaki ang posibilidad na lumala ito. Sa kasalukuyang rate ng global warming, maaaring abutin ng libu-libong taon bago tuluyang matunaw ang lahat ng yelo. Pero ang mas alarming ay ang partial melting ng ice sheets, lalo na ang West Antarctic ice sheet na maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig na aabot sa 3.3 na metro. Sapat na upang makapinsala sa maraming coastal areas. Kailangan nating kumilos ngayon upang maiwasan ang pinakamalalang senaryo, ang pagbabawas ng greenhouse gas emissions at paggamit ng renewable energy ay mahalagang hakbang para pabagalin ang global warming. Dapat din nating protektahan ang mga natural carbon sinks tulad ng kagubatan at karagatan. Higit sa lahat, dapat nating suportahan ang climate research upang mas maintindihan natin ang mga posibleng solusyon. Ang pagtunaw ng lahat ng yelo sa mundo ay magdudulot ng mga pagbabagong hindi natin gugustuhin. Hindi lang ito basta pagbaha ng mga syudad, apektado rin ang klima, ekonomiya at ang natural na balanse ng buong planeta. Ang senaryong ito ay isang paalala na ang mga aksyon natin ngayon ang magdidikta sa kinabukasan ng ating mundo. Kaya pagkatapos mong panoorin ang video na ito, makiisa ka sa mga activities na tutulong pigilan ang climate change, tulad ng pagtatanim ng puno, pag-reduce ng plastic at pagsuporta sa clean energy. Dahil bawat maliit na hakbang natin ngayon, pwedeng maging malaking tulong sa pagprotekta ng ating kinabukasan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell